finance. Ayun po yung unang topic na discuss po natin. So, I just reminded dun sa nag-presided that time, sabi niya, overflowing sa kaba. Asa na nga yun, naalala ko bigla. So, ayun, tapos, followed by Miss Rain sa kanyang message, breakthrough prayers. Amen. So, katulad po na sabi sa inyo, series ng iba-ibang topics na discuss, pero iba-iba, pero iisa lang yung message, di ba? Tapos, next po is ating beautiful pastora. Sabi niya, covered in the chaos, yun yung message niya. Amen. And then lastly, last week po, ang ating senior pastor, shinare niya po sa atin yung message na, are we living in the end times? Amen. Amen. So, ngayong gabi naman po, pag-uusapan naman po natin ay yung word na rest. And ang title po ng message na to ay walang iba kundi rest through God's grace. Can everybody say rest? Yes, thank you so much. Kung kayo po ang tatanungin ko, no? Kapag naririnig niyo po ang salitang rest or pahinga, ano po yung unang pumapasok sa inyong isipan? Tulog. Fresh daw, sabi. Yes, thank you so much sa mga sumagot at sa mga nag-participate. So actually nagtanong-tanong din ako sa mga malapit kong friends, sa mga tao sa paligid ko, and I asked them, gaya rin ng sabi ng iilan, kapag naririnig daw nila ang salitang pahinga o rest, ang una daw pumapasok sa isip nila ay hindi lang basta tulog. Mahimbing na tulog, sabi nila. Saan na yun? Ito pala, rest or pahinga, yan daw yung una pumapasok sa isipan nila. Mahimbing na tulog. Tapos, yung iba naman, tinanong ko, ang sabi nila, pag naririnig ko yung salitang rest, ang una pumapasok sa isip ko, sabi niya, travel daw. Wow. Nice. Talagang marerelax ka nun, di ba? Travel ka no? Tapos yung isa naman, tinanong ko, sabi niya, yung rest daw para sa kanya ay bahay. Medyo na-curious ako, bakit bahay? Sabi niya, kasi nasa loob ng bahay namin yung reason ng pahinga ko. Wow, nuts. Sweet. Sabi ko, sino doon? Si Baby Bell o si Mama Lar? Si Baby Jose o si Mama Lar? So, ayun, tao dito, yung isa naman po, ang sabi niya, yung relaxing daw sa kanya na moment ay mag-shopping. Sabi ko sa friend ko na to, kapag ako hindi mo sinama sa pahinga mo, i-unfriend kita, sabi ko sa kanya. Pero ang nice, no? Ganun siya magpahinga, mag-shopping siya. While, yung isa naman, pag naririnig niya daw yung salitang pahinga, ang unang pumapasok sa kanya ay tambay. O kaya parang kahit basta walang gagawin. Kasama ko yung friends. Para sa akin, rest na yun, pahinga na yun, sabi niya. Sabi ko, okay yan, gets yan. Siyempre, we're almost doing that. Siyempre, pag rest, gusto natin, wala masyadong ginagawa. Hindi po ba? While, yung isa ko naman friend, sabi niya, kapag naririnig ko yung salitang pahinga, ang una kong pumapasok sa isipan ko, sabi niya is, game time. Sabi niya, hindi kompleto ang rest ko pag hindi ako nakapag-games. Yun, sabi niya. Next. Sabi ko, okay yan. Gets ko yan. So, yung isa kong friend naman, medyo malalim naman ito mag-isip. Sabi niya, kapag naririnig daw yung salitang rest, ito daw agad yung pumapasok sa isipan niya. Sabi ko, lalim naman ito, friend. Sabi niya biglang ganun, no? Kasi para sa akin, bro, kapag yung totoong pahinga at mahabang pahinga para sa isang lalaki, dito lang matatagpuan. Sabi ko, grabe ka naman. Medyo na-curious ako, bakit ganun? Sabi ko, pre, meron ka na bang asawa? Sabi niya, oo, pre. Okay, gets. Sabi ko, sabi ko sa kanya, so, in short po, iba-iba pong tao is iba-iba ng way paano nila i-spend, saan nila i-spend, paano nila i-spend, o ano yung mga bagay na gagawin nila kapag
oras na ng kanilang pahinga. Amen po ba? Actually, meron nga pong kinandak na studies before na kung saan nilahukan siya ng ng 100 katao para sagutin yung nag-iisang tanong. At ang tanong ay, ano daw po ba ang mas tama? Work muna before rest or rest muna before work? So yun yung survey. So, nilahukan siya ng 100 katao, tapos sasagutin lang tong tanong na to. So work daw muna bago rest o rest muna bago work? So yung 100 katao, nahati sila. So yung isa, sagot nila, work muna bago rest, yun nandito. Tapos yun nandito naman, rest muna bago work, yun yung sabi nila. So yung isang lalaking sumagot ng work muna bago rest, sabi niya, mas tama na mag-work muna bago mag-rest. Kasi kapag nagtrabaho ka ng mahaba, tapos time mo na magpahinga, makakaranas ka ng relax at saka wala ka nang iisipin. Kaya mas tama na mag-work ka muna bago mag-rest. So, sabi nung crowd, yeah, tama yun. Mag-work muna bago mag-rest. So, nagpalakpakan yung mga tao dito. Yun. Yes, sabi nila, yes, work muna bago rest. Tapos, syempre, hindi nagpatalo yung side na to. Sabi nung nasa side na to, hindi, mas tama na mag-rest ka muna bago mag-work. Kasi kapag wala kang lakas sa pag-work mo, hindi mo magagawa yung mga task mo. And beside, mahirap mag-isip kapag hindi fresh yung mind mo. So, mas tama na mag-rest ka muna bago ka mag-work. So, hiyawan yung mga tao sa side na to. Yes! Yes! Tama! Mag-rest muna tayo bago mag-work. Nagpalakpakan yung mga tao dito. Yes, yun. So, yung sample number 1, medyo mas active sila. So, tawag dito, nahirapan yung nag-conduct ng studies kasi hindi nila kinuha sa active participant, but instead sa mga reasoning nila. So, parehas balance yung reasoning. Sabi ng isa, work muna bago rest. Mas maganda yun. Tapos sa kabila naman, rest muna bago work. So, talagang ang hirap nilang i-conclude. And even up to this day, hindi nila ma-conclude ano ba talaga yung mas tama. Mag-rest muna bago mag-work o mag-work muna bago mag-rest. Now, rest walang work daw. Okay. Grace Unlimited Church, ito po yung actually motibo ko and panalangin ko this night. Na alam niyo yun, naging iba-iba man yung paraan natin or even yung nakalakihan natin na ibig sabihin ng pahinga, lalabas tayo ng pintuan na to, ng pintuan na yan, na magkakaroon tayo ng common ground. Na kapag sinabi nating rest, okay, ganito dapat natin i-spend. Pag sinabi nating rest, ganito yung gagawin natin. Amen po ba? Amen. So, kung ready na po kayo, ang gagawin po natin next is, babasahin po natin yung main text, papray tayo, and then mag-soak tayo sa word ng Panginoon. Amen po ba? Amen. So, our word for tonight, which is nabasa rin po kanina ni Ate Janelle, came from Matthew 11, verse 28 to 30. Matthew 11, verse 28 to 30. Sabi rito, "Come to me, all you are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy, and my burden is light." Amen. Amen. So, join me in a short prayer. Father, thank you so much sa pag-bless niyo, Panginoon ko, ng pagbasa ng inyong salita. Salamat, Panginoon ko, dahil kami po, Panginoon ko, ay lalabas, Panginoon ko, ng kwarto to, Panginoon ko, magkakaroon ng renewed mind, magkakaroon ng
fresh, Panginoon ko, na idea kung anong ibig niyo sabihin, Panginoon, sa rest. And Father, we trust you and we rely, Panginoon ko, sa inyong presensya ngayong gabi. Lahat ng tuyamit natin sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen and amen and amen. Yan, no. So, ito na. So, short background lang po, no. Yung rest na tinatawag po natin o yung salitang pahinga sa Tagalog is design or disenyo ng Diyos sa ating buhay. Yes, even in the beginning po, nandoon na po yung word na rest. Ang kauna-unahang gumamit nun ay walang iba kundi ang Panginoong Diyos. Amen. So kung maaalala nyo po, na in the beginning, God worked for 6 days in the creations of the world. And in the 7th day, anong ginawa niya? He rest. Amen. So maalala nyo po, day 1, ginawa niya po yung light and darkness, yung separation noon. Tapos day 2, day 2, ginawa niya po yung separation ng tubig at saka ng langit. And then day 3, ginawa niya naman po yung lupa at saka yung mga puno. Then day 4, nag-umpisa na siya sa creation. So ginawa niya muna yung suns, moon, and stars. Tapos pang-lima is yung sea creatures. Tapos ganun din yung mga birds in the sky. So yun yung pang-5 niyang ginawa. At yung pang-6 is yung living creatures in the land and yung mankind on their own likeness. So gusto ko lang po stress out na yung ginawa nilang mankind is on their own likeness. Yun yung sabi nila. Now, kung maaalala nyo po, yung sinabi ko kanina, no, na ano bang una? Work muna o rest, or rest muna bago mapahinga. So, tawag dito, kung mapapansin niyo po, yung Diyos is, after niya pong mag-work, is nag-rest siya in the 7th day. Yung experience ng tao, iba. Yung experience ng tao, iba kasi, nung araw na ginawa yung tao, which is ika-6 days niya, ika-6 day nung earth is 7 day, the following day is 7th day ng Panginoon, which is nagpahinga siya. So we all understand na tayo ay kinreate ng Diyos para mag-rule over sa lahat ng creation, pero instead na gawin natin yung trabaho, ang una talagang pinagawa sa atin ng Diyos ay spend yung time na magpahinga. Yun exactly nangyari. Now, alam mo, after I reading those lines, na-realize ko na, alam mo, gustong-gusto ng Diyos na ma-experience natin yung kapahingahan sa kanyang kumpletong gawa. Na kumpleto ng Diyos yung gawa niya, and He wants us na tayo ay magpahinga doon. Alam mo yung wala kang alalahanin, wala kang iisipin, na kulang o kung ano man, kasi nga, kumpleto nga eh. Kumpleto yung gawa ng Diyos, and what God did is, what God wants us to do is to rest on that completed work of Him. Amen po ba? Amen, amen. Now, sa pambagay na na-realize ko while meditating dito sa word na to is, sobrang special tayo sa Diyos. Just imagine, pwede niyang gawin yung tao in the 5th day kasi lumitaw na yung land and even yung mga puno. So pwede na tayo magstay doon, pero hindi. Ginawa niya tayo on the 6th day, tapos on the following day, magpapahinga siya. You know why? Gusto niya na maranasan natin yung experience, yung presensya niya. Magiging, kumbaga, wala siyang ibang bagay na gagawin, kundi ilaan lang yung oras niya, yung buong araw niya, sa presensya nating mga tao. And that makes us so special sa Panginoon dahil pinaglaanan niya tayo ng buong oras. Amen? Amen. Something na talagang pangawak, talagang even in the beginning, talagang pinupurso talaga ng Diyos na ang mga tao ay magkaroon ng relasyon sa Kanya. Pero ikaw ba naman, Panginoon ka na nag-create ng lahat, tapos isa mga creation mo gusto mong pag-spendan ng oras, ibig sabihin, special ka sa Kanya. Ibig sabihin, gusto niya ng relasyon sa'yo. Amen po ba? Amen. Amen. Now,
Now, mauunawaan po natin na dahil po gusto talaga ng Panginoon na ma-spend natin yung rest natin and enjoyin yung every moment every creations na ginawa niya during the time na tayo ay nag-rest. So isang bagay lang po na hindi nakakapagtataka sa mga tao po is parang sa ikaliman ng kanilang puso, kapag araw ng pahinga nila, alam mo unang gagawin ng mga tao, mag-enjoy. Yun talaga yung unang gagawin ng tao, mag-enjoy kapag rest day nila. You know why? Kasi yung pala yung default program natin, doon pala talaga tayo kinreate ng Diyos. Na kapag sa araw ng pahinga natin, mag-enjoy tayo. Sa araw ng pahinga natin, enjoy natin anything or everything na kinreate ng Diyos. Now, nag-iba yung storya nung pumasok yung scene. Siyempre, kinrap niya yung part na presensya ng Diyos. Instead, sabi niyo, sige, mag-enjoy ka lang. Yun na lang yung natira dun sa panahon ng reso. Nung pumasok yung scene, kinrap niya yung isip ng tao, nakaranas yung tao ng tao dito ng pagkaligaw ng landas, nakaranas yung tao ng mga alalahanin. Kung naalala nyo, nung unang beses nagkaroon ng kasalanan yung si Cain nang mapatay niya yung kapatid niya. Tapos, alam mo yun, tumakbo siya palayo sa Diyos. So, ganun exactly yung nangyari nang pumasok yung scene, di ba? Parang hindi na tayo, malayo na tayo sa presensya ng Diyos. Meron ng sakit, meron ng kahirapan, meron ng kamatayan. All of those, hindi yun existing in the beginning. Pero nung pumasok yung scene, dumating yung mga yun. And even dumating din sa part na tao dito, hinahanap na ng tao ang presensya ng Diyos at gumagawa sila ng mga bagay-bagay, anything na makakapagpalapit sa Diyos, which is obviously, yung paulit-ulit nilang sakripisyo is bigo kasi hindi yun sapat. Ngayon po ba? Hindi sapat po yung gawa ng tao para po maranasan ang presensya ng Diyos. Sabi nga po rito sa Hebrew 10 verse 11, day after day, every priest stands and performs his religious duties. Again and again, he offers the same sacrifices which can never take away sins. Now, yung cycle ng kabiguan ng tao na paulit-ulit nagdudulot sa kanila na alam mo yun, hanapin natin yung presensya ng Diyos sa pamamagitan ng sakripisyo, sa pamamagitan ng gawa. Nagbunga sa kanila yun ng kawalan ng pag-asa, nagbunga sa kanila yun ng parang imposible na mahanap natin yung presensya ng Diyos. So, fast forward lang ng konti, nang dumating si Kristo Jesus, acknowledge niya yung kabigatan ng ating kalooban, yung kawalan natin ng pahinga, yung kawalan natin ng presensya ng Diyos sa ating buhay. Na-acknowledge niya yun. Kaya nung dumating siya sa lupa, yung nabasa po natin kanina na Matthew 11 verse 20-30 is invitasyon niya po sa atin. Invitasyon, yes, thank you. Invitasyon po sa atin ng Diyos na pumasok sa kanyang pahinga. Amen. Amen. And alam mo, while I'm reading this and meditating sa Matthew 11 verse 20-30, alam mo, na-realize ko sobrang kumpiyansa ng Panginoon na yung mga alalahanin natin, yung pag-strive natin na makakita o mahanap yung presensya ng Diyos, even yung kahirapan, even yung sakit, alam niyo po, lahat ng yun, tinuldukan ni Kristo sa kanyang tinapos na gawa. Amen, amen. At saka sobrang na-appreciate ko, sobrang na-appreciate ko kasi we do have experience na talagang hinahanap yung presensya ng Diyos sa buhay. Even we will just be honest, ligaw tayo pagdating sa ganun. Pero thank you, Lord, kasi minute niya at hinanap niya ang ating mga soul, ng ating mga spirits at binigyan niya ng kapahingan. Sabi niya nga rito sa 1 Peter verse 2-24, He Himself bore our sin in His body on the tree, that we might die to sin and live to righteousness. By His wounds,
you have been healed. So ito po yung isang mga tinuldukan ng Diyos sa buhay natin, itong mga sakit. Actually, marami pa po akong verse na, na nandito, pero I'll just keep few verses na lang nang ipakita since medyo mas familiar naman po tayo. Sabi pa rin sa 1 Peter verse 3 to 18, "For Christ also suffered once for our sin, the righteous for the unrighteous, that we might bring us to God, being put to death in the flesh, but made alive in the Spirit." Amen. So isa yan sa mga paraan na ginawa ng Diyos para tuldukan talaga is ibigay niya yung buong blessing niya, ginawa niya tayong tsarito, at lahat ng yon tinapos niya sa krus ng Kalbaryo. Amen po ba? Amen, amen. So, dun talaga nanggaling yung confidence kasi nung nasa Matthew 11, it's just a matter of time. Talagang ipapako na si Kristo sa krus. May forecast na siya kung ano talagang mangyayari na harap. Kaya naman tayo po, sa ating pong panahon, iniimbitahan ng Diyos na pasukin po ang kanyang pahinga. Amen po ba? Amen. Now, isa pong bagay na naunawaan ko sa parehas na event ng pahinga is kung ang Diyos na ating Ama, pinrovide niya sa atin yung rest sa pamamagitan ng kanyang kumpletong gawa, si Kristo naman, pinrovide niya sa atin yung rest sa pamamagitan ng kanyang tinapos na gawa. Talagang Father like Son, thing. Kung paano yung Diyos gumawa ng ating kapahingahan, ganun na ganun din yung kanyang anak na si Kristo. At binigay sa atin yung kapahingahan. Amen po ba? Amen. So, I can actually show to you a lot of verses here na talagang nagsasabi na si Kristo ay ang rason ng ating kapahingahan. But, for the sake of our limited time, gagawin lang po muna natin is pag-uusapan ng mga ilang points patungkol po dun sa rest. Kasi even though right now, kahit po sa mga panahon ngayon, kahit nauunawaan natin na si Kristo ay ating kapahingahan, still hindi pa rin po ganun sa ating kalinaw kung ano po ibig sabihin ng rest. Medyo mahaba-haba po yung discussion, pero what I did is I just cut some of the points that I believe mas may unawaan po ng tao. And let's just hope and pray na in the future, ito pong topic ng rest ay maging series po ng church. Sa ganun, mas lalo po nating maunawaan kung ano pong ibig sabihin ang tinapos na gawa ni Kristo at nagbigay sa atin ng kapahingahan. Amen po ba? Amen. So let's start. Sabi rito, ito yung mga some truths about rest. So number one of that is rest it's not just about physical. Rest is not just about physical. Can everybody read the point number 1? Amen. Amen. Thank you so much. So may tanong po ako sa inyo. Had you ever experienced na, alam mo yon, galing ka sa long weekend dahil may holidays, tapos ang ginawa mo is you spend it well, syempre holiday, and you enjoy it well, natulog ka, gumala ka, and all. Tapos, pag-resume mo sa work mo, what happened is, napil mo na parang, alam mo, parang gusto kong magpahinga. Napil nyo na po ba yung ganun? Or kaya naman, yes, thank you so much. O kaya naman yung nagbakasyon ka sa Pilipinas, 1-month vacation. Talagang spent mo well, you enjoy it well. Tapos, pag-resume mo sa work mo, 1 month to pagbalik mo sa work, sabi mo, alam mo, parang gusto ko ng pahinga. Na-experience niyo po ba yung ganon? Yes, kasi, alam niyo po ba kung anong reason why? Hindi, sabi na dito, bitin daw. Okay. So, let me just share you this, okay? Para po para lang po malinaw po, is, yung tao po kasi, para po sa inyong kaalaman, ay kinreate na hindi lang po physical ang laman po ng katawan natin. We are being created as triune being. Kaya ako po kami na-stress out. In their own likeness tayo niya kinreate. Kasi kinreate po talaga tayo ng Diyos as triune being.
Pag sinabi mong triune being, meron siyang body, meron siyang soul, at meron siyang spirit. Okay, so makikita niyo po yan sa 1 Thessalonians chapter 5, verse 23. Now, ito pong bawat being na to ay nakaka-experience ng pagod or fatigue. So, yung katawan mo nakaka-experience ng physical fatigue, while yung soul mo nakaka-experience naman ng emotional or intellectual fatigue, while yung spirit mo nakakaranas din ng spiritual dryness or ng fatigue. Now, isang bagay na totoo sa triune being na to is, hindi mo pwedeng i-treat yung tatlo ng isang pamamaraan lang ng pahinga. Siyempre, pag pagod yung katawan mo, alam mo sa sarili mo na kailangan ko lang itulog to or kaya some physical treatment and then just a matter of time, magiging okay na uli yung katawan mo, di ba? Pero, hindi mo pwedeng gawin yun sa soul. Bawa yung soul mo, emotionally tired siya or emotionally fatigue siya. Emotional fatigue siya, hindi pwedeng sabihin mo sa kanya, alam mo, matulog ka, mawawala na yung nararamdaman. Hindi. Alam mo, may kilala po ako, heartbroken po siya. Natulog siya, pagising niya, alam niya po ba, heartbroken pa din po siya. Hindi nawawala. So, isang bagay na totoo sa triune being na to is, hindi mo pwedeng i-treat yung tatlong to ng isang pamamaraan lang ng pahinga. You have to fully understand and to know na tayo po ay kinreate ng Diyos, triune being, na merong kanya-kanyang requirements ng pahinga in order for them ma-refresh and in order for them na ma-renewed yung kanilang mga strength. Amen po ba? Amen. Now, so katulad po ng sinabi ko kanina, kung hindi mo pwedeng gamitin yung isang treatment ng pahinga para dun sa tatlong sa tatlong being. So kung gusto mong ma-refresh yung soul mo, syempre kailangan mong ibaling yung attention mo sa mga bagay na hindi makapagpahinto sa isip mo na mag-isip ng kung ano-anong alalahanin. And then instead, ma-focus o mabaling yung attention niya sa iba, eventually makakapag-renew yung makakapag-renew ng strength yung soul mo. Amen po ba? So, now isang bagay po na totoo sa ating katawan o sa ating triune being is kapag po hindi nyo naibigay sa kanya yung tamang rest o yung attention na kailangan niya, alam niyo po eventually gagawa siya ng paraan para makapag-rest ka. Subukan mo na wag kang, meron kang kaibigan na nagtrabaho siya ng 3 days straight, tapos sinabi mo sa kanya, alam mo, pag gumala ka, pag na-refresh yung isipan mo, manubalik yung lakas mo. Well, tama yun sa soul, pero hindi yun tama sa body. Kapag ginawa mong maabuso yung katawan mong ganon, eventually, hahanap ng oras at paraan yung body mo para makapagpahinga ka. Ganun. Kaya po, if we will not just be full attention sa mga pangangailangan po ng ating triune being, eventually, hahanap siya talaga ng paraan para magpahinga ka. So, kung yung body mo is hindi nakakahanap ng enough na sleep or ng physical na treatment para makapagpahinga siya, eventually, yung pagkakaroon niya ng sakit ay time mo para makapagpahinga siya. Same is true sa soul. Same is true kapag hindi mo binigyan siya ng tamang treatment, hindi mo magawang mapahinto kung ano yung mga bagay na nagbibigay sa kanya ng alalahanin and even yung pag-iisip. Eventually, hahanap talaga siya ng time para makapagpahinga ka. Diba, hindi naman lahat po ng sakit na kukuha ng katawan sa natural niyang pakikipamuhay sa mundo, di ba? Katulad ng depression, katulad ng anxiety, katulad ng panic attack, lahat yun, dulot yun ng restless soul eh. Di ba? So, you have to think
And you have to acknowledge na ikaw ay parang being at um, meron, meron akong tatlong being na kailangan ng rest at kailangan kong maging attentive kung ano yung pangangailangan nila. Amen po ba? Now, among these three being, yung spirit, yung pinaka-supreme. Yes, siya yung pinaka-supreme. Bakit? Kasi once na na-address mo yung pangangailangan o yung spiritual fatigue ng triune being mo, alam mo, kaya niya na i-refresh yung soul mo na instead na ganito yung mindset mo, mababago yung mindset mo. Kung lumalakad ka dahil sa ganito, bigla ka ma-turn away, lalakad ka sa ganon. Kayang gawin yun ng spirit mo. And even, yung pag na-relieve mo, yung pangangailangan ng spirit mo, kaya niyang mag-manifest sa katawan mo that even yung mga sakit-sakit na nararamdaman mo, kaya niyang pagalingin. Amen. Kaya niya pong talagang hindi lang ikaw makaka-recognize nun. Even yung mga tao sa paligid mo mare-recognize niya na grabe, iba na yung taon to. Hindi na ito yung dati kong kilala. Totoo po yun. Kung maaalala niyo po yung demon-possessed man na hiniled ni Jesus. Naalala niyo po ba yun sa Mark na sa Mark meron ding kwento, same kwento din sa Luke chapter 8 verse 26 to 40, na ang sabi doon is itong taon to merong hindi lang isa, kundi 1,000 evil spirit sa katawan niya for a long time. Yun yung description ng Biblia. And you know what happened nang kinatagpo niya si Kristo at ang kanyang presensya? Hindi lang nagkaroon ng right mind yung tao. But also, ang description nga kay Luke is dress up siya, tapos nasa maayos na kalagayan siya. Kung dati parang mukha siyang patay, buhay na buhay siya. Ganun yung nagagawa ng na-relieve mo yung pangangailangan o yung kapagudan ng spirit mo. Kaya niyang baguhin yung soul mo, kaya niyang baguhin even yung body mo. Magmamanifest sa body mo talaga yung bagay na na-deprive mo yung sarili mo because of sin. Kaya po yung pangangailangan po ng Espiritu ang pinaka-supreme. Amen po ba? Amen. Yan. So, dahil po yung Spirit po natin yung pinaka-supreme, try to recall yung mga times na katulad po ng una kong tanong, try to recall kung nagawa po ba ninyong i-meet o mapunta sa presensya ng Diyos during nung time na nagpapahinga kayo at pagbalik nyo, parang kulang yung pahinga ko, parang gusto ko pa magpahinga. Try to recall. Amen po ba? Amen. Amen. So, ganun po talaga yung kakayahan yung kapangyarihan na ibibigay sa atin kapag tayo po ay nasa presensya ng Diyos at ang ating spirito ay na-relieve ng kanyang kapaguran. Now, I just don't have so much time para po mailagay po yung litrato ko dito. And if we will just be honest, lahat naman po tayo ay may mga ganong experience. At kaya nating i-witness na yung pagod natin spiritually nang na-met ni Jesus o na-met ng Panginoon sa ating buhay, eventually, kung dating ganito tayo mag-isip, ngayon ganito na tayo mag-isip. Hindi po ba? Wala lang po ako ditong picture ng itsura ko noon, sang Michael Bandibas na noon sobrang addicted sa paglalaro at pagsusugal. I just even can pangalagaan yung sarili ko, deprive ako ng tulog kasi nga lahat ng sugalan na lang dadayuan ko, and even deprive din ako ng pagkain kasi parang wala akong oras sa mga ganung bagay. I was really thanking God. Naalala ko, pinakita ko yung picture ko nung dati sa asawa ko. Alam mo, sabi niya, buti hindi tayo nagkita noon. Kung nagkataon, hindi kita papansinin, sabi niya sa akin. So,
right now, pag titignan niyo po ako ngayon, wala na kayong mababakas ng ganun sa akin. And I was really thanking God kasi kung hindi dahil kinatagpo niya yung pangailangan ng Espiritu ko, wala kayong Michael Bagibas na makikita dito. Amen? Amen. And I'm sure, familiar na familiar po kayo kasi even you can testify na kung ano yung ginawa ng Diyos sa buhay ninyo, nang kinatagpo niya yung pangailangan ng Espiritu nyo, you have mind, renewed mind. And now, kung dati mas ang tawag dito, mas careless kayo pagdating sa sa katawan ninyo and even sa soul niyo. Ngayon, mas mindful na kayo. You yourself can testify on that. Amen po ba? Ganun po yung dulot. Kaya po, among those triune beings, supreme po ang pangangailangan po ng ating spirit. Yung po talaga yung parang yung po talaga yung pag na-quench mo yung uhaw niya or even yung kapaguran niya, na-relieve mo, babaguhin na talaga yung buhay mo. Amen? Amen. Now, ano pong life application po nito? Siyempre, ang life application po nito, we really hope na ngayon po nauunawaan natin na tayo po ay triune being sa Bago Pesto. Dito Bago Pesto. Dito Bago Pesto. Okay. Ngayon po nauunawaan natin na meron pong pangailangan ng ating triune being, and among those, isa sa mga supreme is ating spirit. We really hope po na tayo po ay a-attend po ng church. At kahit na ano po mga gawain ng ating simbahan. Kasi po, kanina po kinakanta na natin na there's name is in His, there's power in His name. Totoong-totoo po yun. At ganun din po katotoo na mayroong kapangyarihan at kapahingahan sa ilalim ng kanyang presensya. Yes, dito nyo yun matatagpuan kung saan yung mga tao agree. Okay, dito sa oras na to at sa lugar na to, sasambahin natin yung Diyos. Ando doon yung presensya ng Panginoon. Sabi nga niya sa Matthew 18 verse 20, sabi niya, for where 2 or 3 gather in my name. Ang sabi niya, Amen. Kaya yung presensya ng Diyos nandito. Kaya yung mga spirit nyo, narirelieve siya sa pagod kasi naramdaman niya muli yung presensya ng Diyos. Sure ako na maraming kayong nasaksihan na mga tao, pumasok ng pintuan na to, may mga problema. Lumabas, may mga problema pa rin pero may lakas na, may maganda ng isip. May lakas pa ng loob kung paano laharapin yung problema nila. Amen po ba? Ganun yung ginagawa ng spirit sa soul natin. Tapos pagharap ka sa sa mas dati kakabado ka, hindi ka na kinakabahan kasi alam mo na dahil narilib mo yung spirit, huwag kang matakot, anak ka ng Diyos. Talagang talagang narilib ka sa mga bagay na nagpapagulo sa isipan mo, even yung, yung pagod ng katawan mo, ako na-experience ko talaga dito na medyo sakit ng bato ko, feeling ko high blood ako. Paglabas ko ng church, bukod sa gumaan na yung isip ko, parang mas gumaan yung katawan ko, parang hindi ko na uling napipil yung high blood na nararamdaman ko. Talagang meron talagang kagalingan sa ilalim ng presensya ng Diyos. Amen po ba? Amen. So we really advise sa mga kasama po natin dito na umatin po kayo ng ating weekly worship service. And mas maganda po kung sama-sama po tayo ng Saturday 6 p.m. dito sa lugar po na to. Kasi po katulad po ng sabi ko sa inyo, meron po talagang kapangyarihan pagsama-sama po tayo at nag-agree po tayo pare-parehas na sasambahin ng Diyos. Amen po ba? Makakasama po natin ang kanyang presensya. Amen. Amen. So, may tanong dito, sabi dito, Kuya Mike, paano kung yung aking pahinga ay hindi tugma sa church service? Paano naman po yun? Hindi po ako available ng Saturday. So, una po sa lahat is, wag kayo pabigla-biglang aalis sa work niyo at hanap ng iba na merong Saturday off. Huwag niyo pong gagawin yun. Pangalawa is,
you can meet God and feel His presence kahit po sa anong araw ng linggo. Mararamdaman niyo po yung presensya ng Diyos. All you have to do is look for a quiet place to read His Word, to worship Him, tapos mag-pray sa Kanya. Mararamdaman niyo rin po yung kapahingahan kasi yung Panginoon po na sinasamba natin, when He died on the cross, He tore the veil that blocks kung ano man yung humahad lang para yung presensya ng Diyos ay maramdaman ng tao. Sinira niya yun. So every one of us can feel His presence anywhere, everywhere. Amen po ba? Amen. Thank you so much. So, yun po yung para sa ating point number 1. Rest is not just about physical. So, ito naman po yung isa. Rest is a posture of trust. Rest is a posture of trust. Okay, so, taliwas po sa tinuturo ng mundo na kapag nagpahinga ka, ay mapag-iiwanan ka o marami kang mamimiss sa mga bagay-bagay, either sa work mo, or either sa ministry mo, or either sa community na meron ka pag nagpahinga ka. Hindi po totoo yun. Pag tayo po ay nagpahinga, ang ating katawan, soul at spirit ay nagpapakita po ng pagtitiwala sa Diyos and at the same time, nadadagdagan yung pagkatao mo. Nadadagdagan yung pagkatao mo, yung soul mo, kapag, yung body mo, kapag pumasok siya sa pahinga, pagising niya, hindi niya lang na-met yung pangailangan niya, instead, nabawi niya pa yung lakas niya. Diba? Same is true sa ating soul. Same is true sa ating soul. Na kapag tayo po ay nagpakita po ng relax na attitude, pagpapakita po ng tiwala sa Diyos. At hindi lang yun, nagpapahaba pa ng buhay mo. Amen po ba? Alam niyo po, isa pong bagay na natutunan ko, na ang matulog po pala at magising ka ay grasya na agad ng Diyos sa buhay mo. Kasi pwede ka ng pwedeng pumasok ka sa pahinga, tapos in the same time, hindi ka na magising. May mga nangyayari pong ganun. Hindi po ba? So, dahil kailangan natin ng pahinga, alam mo what happened is, pinagkakatiwala natin sa Diyos, Lord, pag nagising po ako, thank you so much. Alam ko meron po akong purpose. Lord, kung ako po man na hindi magising, thank you so much dahil alam ko po mercy niyo po yun sa buhay ko. Hindi po ba? Ako, may mga na-witness po ako na may mga tao spending a lot ng kanilang yaman para lang, alam mo yun, para lang mag-gain uli yung kanilang health. And what I realize is yung mga tao pala, mga tao na katulad natin, meron lang first half and then second half. Yung first half daw ng buhay natin is we're compromising kung ano yung strength na meron tayo just to gain wealth o yung money. While yung second half naman is spending all our money, compromising our money para lang makuha yung health. Sabi ni Solomon, alam mo, meaningless yung isang bagay niyo. Anyway, if you have time, isa po sa mga sasuggest ko dahil tayo po lahat naman po dito ay most of us ay nag-work. Napakaganda po ng Ecclesiastes. I really love that book kasi talagang puno siya ng wisdom si King Solomon while writing those. And katulad po ng sinabi ko sa inyo, madadagdagan po ang ating pagkatao kapag po tayo ay nagpahinga. So, naalala ko sinulat po ng isa sa mga wise men sa Proverbs, sabi niya rito, a relaxed attitude lengthens your life, and envy rots its away. So, kung tayo po ay relax sa ating mga pamumuhay po, yung tipong hindi ka nagmamadali, yung hindi ka alam mo yun, hindi ka worried masyado
sa mga bagay sa paligid mo, meron kang relaxed na attitude, nagpapahaba yun ng buhay. Like what I said kanina, yung soul po, yung katawan po natin, hindi po siya nakakakuha, ay hindi lang po soul yung nagiging reason, hindi lang po katawan natin yung nagiging reason kung bakit po tayo nagkakasakit in a normal way, even po yung ating soul. So kung po yung soul natin is relaxed, hindi po siya parang nagmamadali or parang something na parang so eager niya, kailangan, Lord, ibigay niyo na sa akin sila. Lagi ko naririnig na yung praise report nila, increment, yung praise report nila, bonus, Lord, ba't sa akin hindi? Hindi po ba? Huwag ka magmadali. Yung relax po na attitude, sinasabi po niya na yung Diyos ay hindi nauhuli. Ang Diyos ay laging on time. Yes, ang Diyos ay faithful. Ang Diyos ay nasa kanyang trono at ang Diyos po ay tapat sa ating buhay. Amen po ba? Amen. Amen. So, yun po yung reason kung bakit po yung pagpapahinga is a posture of trust. Yun po yung reason kung bakit po ang pagpapahinga is a posture of trust. Now, ano naman po yung life application naman po nito? Nakalimutan ko po. He is faithful, He is on His throne, and He is in control. Ganun po mag-respond yung isang tao na meron po siyang relaxed na attitude, nagtitiwala sa Diyos. Hindi ako magmamadali, lalong hindi ako mainggit. Katulad po ng sinabi kanina ng mga wise men sa Proverbs, yung inggit daw yung nagiging reason kung bakit umiikli naman yung buhay ng tao. Kasi naman kapag tinignan mo yung blessing mo at kinompare mo sa sarili mo, dun na pumapasok yung kung ano-anong mga bagay na iniisip mo, while kailangan mo talaga lang magtiwala sa Diyos at hindi siya nahuhuli, lagi siyang on time, faithful siya, He is on His throne and He is in control. Ano po yung life application nito? Siyempre, una po kailangan magtiwala po tayo sa Diyos. Let's trust God and stay calm and relax. Be present. Naalala ko po nung last PS po namin sa mga kasama po namin, shinare niya po na instead na mag-iisip ka ng mga bagay na nasa kabilang lugar, isipin mo kung ano nasa harapan ng windshield mo. Mag-focus ka doon. Enjoy every moment. Kung ano lang yung nasa harapan mo, yun yung i-solve mo. Kung i-solve yung sobrang layong problema at mga 3 or 4 blocks away pa yung problema niyo, iniisip mo na yun, isipin mo lang muna yung nasa harapan mo. Be present, sabi niya, nung time na yun. And enjoy every moment. Ito po talagang isa sa mga reason kung bakit po nagpapako si Cruz sa Cruz ng Kalbaryo para ma-enjoy natin yung every season. Walang sakit, walang kamatayan, walang kahirapan. Ang ahad lang sa atin para katagpuin ang kapahingaan ng Diyos sa ating buhay. Amen po ba? Amen. Sabi pa dito, slow down and seek God. Amen. Amen. So, ito naman po yung ikatlong truths about rest at ang huli. Sabi dito, rest is not just something God to have. Rest is not just something good to have. It is something God call us to do. Rest is not just something good to have. It is something God call us to do. Amen. Alam niyo po, sa pamamagitan po ng pahinga, natututunan po natin mag-pause sa mga bagay-bagay na kumukuha ng ating atensyon at mag-focus sa pinaka-importanting bagay. Makapag-focus sa importanteng bagay, yun ay ang magkaroon ng relasyon sa Diyos. Yun ay magkaroon ng relasyon sa Diyos. Alam niyo po ba, before, nung unang panahon, kapag po hindi niyo po ginawa o hindi niyo iginalang o pinractice ang salitang pahinga, ang tawag sa inyo ng mga taong sa paligid niyo ay makasalanan. Ganun po yung tawag sa mga taong hindi nagpapahinga at hindi ginagalang o parang hindi pinapractice yung pahinga. Naalala ko, sabi po sa Exodus 20 verse 9 to 10, sabi po rito,
You have 6 days to do all your work, but the seventh day is a day for rest, dedicated to the Lord your God. On that day, no one in your household may do any work. Naalala niyo po ba yung ika-4 na utos? Ito po yun exactly. So we are called na magkaroon ng pahinga. Amen po ba? Dahil po para po sa Panginoon. Ito po hindi naman to po ito pananakot. Ito pong utos na to is just a reminder for us na kailangan po nating i-prioritize ang relasyon natin sa Diyos. Kapag puro po tayo trabaho, we will forget kung ano talaga yung bagay na importante sa buhay natin. We put work or we put anything na kumukuha ng atensyon natin na mas importante kaysa sa relasyon sa Diyos. So, kaya po binigay po sa atin yung pahinga. Now, dahil po nauunawaan po natin yung na ito po yung reason kung bakit po binigay sa atin ng Diyos ang rest is para magkaroon ng relasyon o parang i-prioritize yung relasyon sa Kanya. Naalala ko po, sa akin pong talang buhay, meron na po akong 4 o 5 na witness na deathbed. Yung mga tao pong yung mga taong nasa kanilang halos huling hininga na. And maalala ko po yung uncle po ng misis ko, yung pinakahuli kong na witness. And alam niyo po ba na sa pag-observe ko sa mga o pag-alala ko ng mga bagay na nakita ko before, alam niyo po, so far dun sa mga nasaksihan kong deathbed is, wala naman po sa kanila so far na nag-ask ng, anak, pwede ba for the last time, makita ko yung titulo ng lupa na pinaghirapan kong bilhin? For the last time, pwede ko bang makita yon? O kaya naman, anak, pwede bang for the last time dalhin mo akong malapit dun sa sasakyan na binili ko? Yung sports car na binili ko o kung anumang klaseng sports car yun o luxury car yun, pwede mo ba akong dalhin doon? O kaya naman po, wala naman po dun sa kanila na nagsabing, pwede ba for the last time makita ko yung award o yung trophy ko as best employee sa work? So far po sa mga nasaksihan ko o na-witness ko na mga deathbed, wala po sa kanila nag-ask gano'n. Alam niyo po yung isang bagay na common sa 4 o 5 nasaksihan ko is gusto nila for the last time makita yung family nila. Gusto nila makita for the last time yung loved one nila. You know why? Natutunan nila sa pinakamaiksing panahon dahil nga sa huling sandali na lang ng kanilang buhay, naunawaan nila na pinaka-importante palang bagay sa mundo, hindi mga bagay na nakikita natin o yung mga bagay na pinagkakabala natin. Ang pinaka-importante palang bagay ay relasyon. Yun pala yung pinaka-importante bagay, yung relasyon. And I just don't wonder now bakit ang Panginoong Diyos is spend time para sa atin para magkaroon ng relasyon sa Kanya. Just imagine from 6 days, unang buong araw pa lang, He spent all time para lang maranasan ng presensya. And even si Jesus Christ, in His comfort, pinagpalit niya yun, bumaba sa lupa, kinuha niya yung mga alalahanin natin, kinuha niya yung kabigatan ng ating kalooban, kinuha niya yung kahirapan, kinuha niya yung sakit, and giving us invitation, magpahinga ka lang anak, ako nang bahala dito. Lahat yun ginawa ng Diyos for the sake of relationship. Magkaroon lang tayo ng presensya, magkaroon lang tayo ng relasyon sa Kanya at maranasan muli ang Kanyang presensya. Just imagine, ganun ka-importante yung relationship. Amen po ba? Kaya tinawag po talaga tayo ng Diyos. Tinawag po, hindi lang dahil maganda sa katawan natin yung pahinga, hindi lang dahil, ito talaga yung tama para sa ating pahinga. Tinawag talaga tayo ng Diyos na magpahinga para i-prioritize kung ano man yung bagay na importante, which is yung relationship sa Kanya. Amen po ba? Amen. Yun yung pinaka-importanting bagay sa lahat. Even
isang bagay na nasaksihan ko sa um, 5 nagdaan na deathbed sa buhay ko. Nasaksihan ko on their last minute. Yung pinaka-importante pala ng relasyon. And tayo, nang habubuhay pa tayo ngayon, kaya din nating matutunan yun. Hindi na natin kailangan dumaan pa doon. Kailangan ngayon pa lang, as early as now, ma-realize natin na importante yung relasyon. And what we can do is, iparana sa atin, sa mga mahal natin sa buhay na importante sila, iparana natin sa mga tao sa paligid natin na how special are they. Kung gaano rin natin nararamdaman na special tayo sa Panginoon, let's make people around us na special din. Amen po ba? Amen. And for our conclusion sa ating napag-usapan, ito na po yung last slide ko. Sabi rito, rest is not defined by when, how, and where you spend it. Rest is not defined by when, how, and where you spend it. Rest is a matter of who you spend with. Rest is a matter of who you spend with. And Jesus Christ is our real rest. Amen po ba? Can we give God a clap offering? Amen. Jesus Christ is our real and true rest. Amen. Amen. Can we all stand?